Praise God. Good morning. Good morning again. Usa ka nindot gyud nga kabuntagon. June 11, 2020. Anya gyapon kita no parahin sa atong ministry sa kabuntagon, sa pagpamukaw, sa pagpainomdom, sa paghatag og encouragement, of course sa pagpadayon sa gitawag og biblical intentional discipleship. This world is not apart. Good morning sa itong mga OFW, no? Sila Ning Drilon, og sa tanan nga nag-work outside the Philippines. May gabi kaninyong tanan diha. No? Sila ni Nes Digamon Acera sa Belgium, no? Sa Kuwait, Saudi, uban pa. Ipaabot na mo kaninyo ang mabugnawon nga buntag gikan diri sa Pilipinas. Lord, fill me. May buntag diya sa Butuan City kang pari Pastor Eldebar Abanilla Balonga. May buntag diya pre, no, kumusta diha sa Butuan? Pwede na ba ka mo biyahe diha? Or di pa siguro mo dagang pa kay harang, no? Magandang umaga kay Emeline Cristel Awaaw at kay Ricky Montaño watching right now dyan sa May Manila. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Maynila. Magandang umaga sa inyong lahat. May buntag usab sa itong mga pastors, OLM Caris, Panabo City, Pastor Don, Pastor Armily, o diya sa OLM Bethlehem, Montevista, Pastor Gilbert o Pastor Leia Pulayog. May buntag usab diya sa Kidapawan City kang Sister Chris Marie Lopega Hustinian. May buntag Sister April Agustin Iroy watching right now from Panabo City. Morning Jomar. Morning. Mata. Time to refresh again. Time to open our ears and our hearts. To, of course, to open our eyes. Magmata, no? Aron nga mas may ehersisyo, may exercise na po ng atuang kalaga. Alas tanan nag-birthday, happy birthday kaniyong tanan karon. Happy birthday gikan sa pumukaw sa Kabuntagon. Ako magaingon, happy birthday kaninyong tanan. Taga makaigsonan mo to kita sa tuang padayon nga pagtuon. This is in connection sa atong learning kagahapon o kagabi sa atong prayer meeting. Kasi nakadumdum ato, no? Matod pa, pray before it's too late. Mo to atong topic kagabi sa prayer meeting. Ampo samtang dili pa ulahi, no? But today kumbaga halos ka-connection lang, no? Ang atong isgutan today, don't waste your time. Serve God now. No, ayaw usiki ang panahon pangalagad sa Dios na o karon na. Okay. So, please open your Bibles again in Luke chapter 16, verse 19 to 31. Luke chapter 16, 19 to 31. Aduna lang ko ibasahon nga mga importante nga mga punto. Actually, this is the story of the beggar Lazarus and the rich man, no? Mo kini kinabuhi sa tao sa kalibutan. Gipicture ni Jesus Christ, naghimo si Jesus og usa ka istorya ug yang i-picture ang realidad sa kinabuhi sa tao. Na dato, na pobre, na makinilimos, na mga sobra-sobra ang pagkaon or kwarta, pero ang tanan mga matay, no? Mga matay, meaning dili makapugong ang imong salapi sa kamatayon o dili pud maluoy pud ang kamatayon kumo kay pobre ka, no? Mamatay gyud ang tao. Okay, basahon nato, no? Verse 19. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his horse. Verse 20.
Nga pa sa 20. Number 20. Okay. Okay, so di ba matud pa adunay usa ka dato nga nagsanina siya og mamahalon kayong sapot unya nagpuyo siya sa gitawag haruhay nga kinabuhi everyday. Okay, maghimo lang tag gamay kay mga situation. For example, katong datuan na dato siya for 30 years or 40 years. Nagsugod yung kadato, edad siya 20, 40, so 60. So 40 years nga nagrabe ang iyahang kanang kadato. Wala siya maka-experience og kalisod. Wala siya maka-experience og kaog ginamos, kaog bagoong, no, wala siya maka-experience og baktas siguro sa parang nandato na siya. Nakasakay siya siyang sakyanan o nag-enjoy siya halos kada adlaw. Naanatanan sa iya ha. Mugani mato pa diha sa unang linya, there was a rich man who was dressed in purple. Gitanaw na ko nin sa Google. Pag makasanina day kag saman ini kanang mga fine linen, usa day kakatawo nga inila. So dili ka ingon basta-basta. Mato pagani dinhi live in a luxury every day. Dili every week, every day. Meaning grabe gyud ang kadato ning tawhana. Nya na apoy gitugbang sa yaha nga grabe pod ka pobre. Tanawa si Lazaro ang pangalan nga bigar. Makililimos. Natungod siya nga pobre, maghulat lang siya naimumuho nga matagak ibabaw gayod gikan sa table sa dato. Grabe na gyud ka pobre no. Unya, masakiton pa gyud na pag mga samad-samad sa lawas. Napuno daw, naputos. Grabe ang pag-isgot ni Jesus nini nga mao nga istorya. Matud pa covered with sores ang iyang lawas and longing to eat what fell from the rich man's table. Kumbaga baliktad ba, si Lazaro, grabe ka pobre, pobre kaayo. Samantala ang dato kayo. Okay. Pero si Lazaro, naa say character. Di ba kung naa kay samad pagduulon sa iro, imo maginang bugawon kay di mahadlok man kag sa tawag ani magkasakit o basig mo na hinungdan nga mo ikamatay nimo. Pero si Lazaro madto pa sa Bible sa atong gibasa di palang dugay. Even the dogs came and licked his sores. Ingana inganang senaryo. Okay. But kung imong ipadayon sa pagbasa nining mao nga istorya sa Luke chapter 16, 19 to 31. Namatay ang dato ug namatay po si Lazaro. Namatay ning duha. Wala makaiskapo sa kamatayon ang dato. Naunang kamatay si Lazaro, matud pa og ning sunod pod ang dato. Kung imong tanawon ba, diretso kini nga mao nga istorya ni Jesus, bisag unsaon pa nimo, digi ka kalikay. Ikaw nga nagmata karon buntaga, ako nga naghimo ni nga ministry, mamatay ko. Naagyud ko'y panahon. Kanagingon si Ecclesiastes ba, chapter 3. There is a season for everything. There is a time for everything. Na ako'y time, napo kay time, magwapo ka man, magwapa ka man, or marang-arangan ka man, kusgan ka man, himsog man imong lawas karon, apan mo sangko gigas kamatayon. Mao gina siya ang istorya, ha? Okay, so daghay mga butang nga atong malili nining mao nga parable or story. By the way, before ta mo padayon, please share this video. Ayaw mo kalimot sa pag-share sa video. Importante kayo. Dili nato sayangon ng panahon sa pagpaambit sa mensahe ngadto sa atong mga friends. Kay dili nato gunit ang panahon. Wa tay kalibutan. Basin na true ni ini nga video sa kadaghang video nga atong nahimo sa pamukaw sa kabuntagon. Basin og naay video diha nga mao gyud ang iyahang opening. Meaning mo gyud susi
nga pwede na siya mga lagad sa Ginoo. Or mo na hinungdan nga mabadlong siya, mapahinumduman siya, kay ang Bible nagsulti, ang Word of God is a powerful. Gamhanan ang pulong sa Ginoo. Matubagani sa pulong sa Dios nga dili nimo balik ngadto sa Dios nga dili mag-accomplish. Basta paghapit na sa imong higala, ayuhon siya sa Ginoo. Okay, so parayon ta. So namatay si Lazaro, pero gidala siya sa anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Una istorya. Namatay po ng dato ug gilubong ug didto sa impierno gisakit sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Grabe ang kasakit. No? Makita nimo ba ang kalainan, ang distinction between these two person? Si Lazaro namatay pero gidalas anghel ha o gidala ngadto sa bakan Abraham o gilipay siya sa tanang panahon. No, wala na ditoy mura gito eternity. Wala na ending. Ito po'y sinasabing forever. But the rich man namatay pero gilubong. Ayaw pakuha niyo bang punto ba? Ang si Lazaro namatay pero gidalas anghel ngadto sa bakang Abraham. Lahi ang iyang destiny. Samantalang dato namatay ug gilubong ug didto sa Hades or mato pa sa ubang term sa impierno didto siya ginasakit. Pero adunay senaryo nga makita nato dinhi. Ang dato paghangad niya, nakita niya si Abraham sa layo o si Lazaro. So kung imong tanawon pag-ayo, gipicture ni Jesus Christ, nining panahon na nga, murag naa sa baba ang impierno o ang lugar diin si Lazaro gidala. According to the Bible, paradise or heaven is also another name. Nakita sa dato si Lazaro. Ug nakita niya si Abraham. Mga matod pa niya, amahang Abraham, take note ha, mga punto. Amahang Abraham, mao tapos dato. Perting inita diri, pwede ba imong suguon si Lazaro? Nga ituslo bang iyang tumoy sa iyang tudlo sa tubig o pabugnawan ang akong dila. Kay pertigyong inita diri. Usay tubag ni Abraham. Anak, sa panahon nga napakas kalibutan, lunlon kalipay ang imong nahiguman. Apan si Lazaro, samtang naapa siya sa kalibutan, lunlon kasakit ang iyang nabatunan. Apan din higilipay siya. Gawas pa ni anak, matapag, gipasabot ni Abraham ang dato. And I believe, this morning, gipasabot kaniya about your destination. Okay, matapag ni Abraham, this is true ha, according sa word. Matapag ni Abraham, gawas pa ni anak, dili gyud pwede ang muanhi ang taga diri paingon diha o ang taga diha motabok diri kay adunay dako kayong bungaw. Mato pa, there is a great chasm, a great kumbaga gap between us. Nga dili pwede motabok ang diri paingon diha o ang diha paingon diri. So kung imong lantawon kana nga mga nga statement gayon ni Jesus Christ nga iyang gigamit kini nga mao nga istorya, ang imong destination, samtang niya pakas kalibutan, gina-prepare na daan dapat nimo. Kung gusto ka maadtog langit, gusto ka maadtog paraiso, sumala sa Luke chapter 16, sa kalibutan daan na kay buhaton. Dili mo pasabot magpakilimos pugga, ha? Kay si Lazaro makilimos na tunog paraiso. Na yung mga punto bang gusto na ko ukayon karong buntaga para masabtan nato. Dili mo pasabot nga kumo kay dato ka ba impierno ka. Na yung mga butang, pwede pud ang dato mo atong langit. Pero pwede po ng pobre ma-imperno. Kaya nagdepende man na sa imong gihimo samtang niya kas kalibutan. Okay, tanawa matod pa ni Abraham. According sa atong gibasa, kaniadto lunlon kalipay ang imong nahiaguman gaynan niyang dato. You live in kumbaga luxurious life. Now si Lazaro gilipay na. So nabaliktad ang situation ha, nabaliktad. So dili man makaadto si Lazaro sa lugar ni rich man, agihimo niya nag-request. Mo to first request niya. Unang request niya, kung pwede lang panihon si Lazaro kay pabugnawan niya nga akong dila, ituslob niya ang tudlo sa tubig ug pabugnawan akong dila. Ikaduha nga request niya kay wala man mag-grant ang first request, ang second request niya matod pa. Suguan na lang si Lazaro, amahang Abraham, nga mobalik sa kalibutan.
Kay na ako dito 5 ka mga igsoong mga lalaki. Wala niya gisulti nga mga maldito to, pero matud pa niya kung dili to masultian sa pulong o mangandam sila. Matud pa niya kabalo siya sigurado gyud diri mi magtapok. Kumbaga kung imong tanaon nini nga mao nga story naa makita ang tinud-anay nga prayer pero ang problema dili na granted. Mato pa sa uban nga nag-share niini nga mga nga sitas or this parable diri ang tama nga prayer pero dili na ma-grant. Grabe nga kinasing-kasing, grabing hinangyo-ay. No, grabing hinangyo-ay pero wala gyud i-grant sa Ginoo. Matud pa ni Abraham, anak, tuwa na dito ang mga propeta, tuwa na si Moses, or tuwa na dito ang mga pastors, tuwa na dito ang mga magwawali. Kung dili mo tuo tong imong 5 ka igsuon, wala gyud. Sila na gibahala. Kumbaga kung imong tanaon, usa ni kadako kayong problema bisan pa sa atong panahon karon. Kay sa kamatuoran daghang gyoy mga tao nga wala gyud mamati o dili mamati sa Ginoo. Mo gani mato pa ni Richman mato pa ni Richman. Amahang Abraham, kung wala gyud patay nga mobalik, wala gyud maluwas. Mo na iyang prinsipyo, mo na gituohan. Kay kabalo siya, kay siya ingana siya kinaiya. Actually, sa atong panahon karon ingana baya, di ba? Ingana karon sa atong panahon. Grabe kagahi ang tao, ning samot kadautan ang tao sa atong panahon karon. Daghay relihiyoso apan wala mga usab ang kinabuhi. Okay. So, adunay mga butang nga gusto nako i-share karong buntaga in connection gihapon sa atong gi-share kagabi. But adunay mga kumbaga revelation sa Ginoo nga gihatag. Adunay mga rason nganong adunay mga tao nga nag-usik sa ilang panahon. Ug gani atong topic today, don't waste your time, serve God now. Ayaw usiki ang imong panahon, alagarin ang Dios karon. Ay na pag-ingon nga mga lagad ko sa Ginoo, edad kog 30, edad kog 35 or 40, ang imong edad karon 20, sumudagang pag another 10 years or 20 years para mag 40 kay gusto ka mga lagad pag 40 years old na ka. Dapat magiging bright ka igsoon. Kay nga naman wala ka mahibalo sa imuhang panahon. Wala dili nimo gunit ang imong panahon. Ang kamatayon duol ra kaayo. No, dili ka kabalo. The length of your time dili nimo mahibal-an kanus sa kakuhaon. Mo gani ang tama nga pagpangandam karon mo nga ayaw usiki ang imong panahon. Ayaw usiki imong panahon, alagari na ang Dios karon. Pangalagad na. Don't waste your time. Serve God now, not tomorrow. Hallelujah. Pero naay rason nganong adunay mga tao nga nag-usik sa ilang panahon. Siguro madugangan ninyo ni pag mubasa mo ning bersikulo. Number 1, wala siya kabalo nga aduna siya katapusan. Actually tinud-anay ni siya. O nagtuo siya nga layo pa ang iyahang katapusan. Mo ni unang rason. Nganong daghay mga tawo nag-usik sa ilang panahon tungod kay wala siya kabalo nga aduna siya katapusan. Kada bang ang punto nako ba, ang pagtuo niya nga ang kamatayon para lang sa mga tiguwang? Nga may mga taong ingana, labi nagmutanos, basko kayo ko, maskulado kayo ko, murag wa man kayo gibati, murag layo ra sa akong kamatayon. But I tell you, ang kamatayon dool ra. Muna hinungdan rason nga daghay mga tao nga ilang giusikan ilang panahon karon. Mugani nga sa ako nagingon, please share this video para adunay mga tao nga makadungog o maukay ang ilang pagbati o basin di ay tandugon sila sa Holy Spirit o mabag-o ang ilahang panumduman, ilang pangunahuna, lamdagan sila sa Ginoo aron sila makasabot nga duol ra gyud ang katapusan nato. Gamay lang tikog. Madto pa inig kabuak na sa bagtingan. Inig ka wala na, inig kalarag na sa mga bulak. Wala na gyoy mahitabo. Kumbaga tapos ang kinabuhi. Okay, sa imo darling. Muna rason no, unang rason nga gibutang nato. Pero sa imo unsay kasagarang rason nganong ang tao mag-usik gyud sa ilang panahon? Gidaw. Ang isang rason niya na
Okay na. Isa nga rason siguro tungod kay pagtuo niya nga layo pa ang kamatayon sa iyang kinabuhi. Siguro sa kabatanon, murag gusto kalingawan pa ba? Wala siya nagunahuna nga ang tanan, adunay katapusan. Mm. Kadang pagtuo gud niya nga siya nagunit sa iyang kinabuhi. Nga bisag unsaon nimo og badlong, murag magpatigbabaw gud ang kanang hunahuna nga kusgan pa ko. Mao. Di pa ni mahitabo sa kuha. So mao siguro na ang isang rason. Naagud pud usab ang sorry for the word pagkagahig Gahig ulo ulo. ba. So anak gyud ba. So mana ang atong bantayan mga igsoon kani nga topic dili lang pud ni pambatanon, Pangtiguang. pantiguang og para ni sa atuang tanan. Mm. So mao na akong Imo bless. Usa may sa imo ang una-una. Usa yung rason nganong daghan tao nag-usik karon sa ilang panahon. Kaya lang, siguro naa kay ika-share karon muntaga alang sa to mga onliners, Kuan. Kumpiyansa lang sila sa ilang kinabuhi nga. Mm. Siguro dugay pa mabalik ang Ginoo mo Mm. nang karon nauna nila nga samtang wala pa patuyang sa sila sa ilang gusto. Mm. Usa pa ana garbo sa kinabuhi. Mm. Nga dili sila ay mingon sila nga ay ako na gud ni. Walay bisan si kinsa nga makatambag nako. Walay bisan si kinsa nga makapugong nako sa akong buhaton. Mm. Kay may nakita ninyong Ginoo na istorya ninyong Ginoo nga naman sagaran imong invite gani mga labaw na sa una nang mag-invite man ko mga batanon usa ka rason nga nganon dili sila mosulod sa simbahan mingon man na sila pinapilosopo nga ay taas mo kog sungay di man ko makasulod ni ana para ra man na sa mga matarong. Mm. Nganong naadri ang nganong naampulong sa Ginoo dili lang para sa mga matarong but para sa mga mga tao nga Mabuluyagon. mga buluyagon. Ang purpose nga nung na si Lord aron kita makabalos ka matuuran. Amen. Mm-mm. Okay, so ang ikaduha nga rason atong ihatag karon muntaga nganong adunay mga tao nga nag-usik sa ilang panahon, nagtuo siya nga ang kamatayon alang lang sa mga kabos. Di same ba kumbaga connection sa to ang gitun-an karon sila sa roog ang rich man. Di ba nay mga tao, for example, kwartahan ka, di ka magunahuna nga mamatay ka largo. Kay, for example, balatian, dali man ka makatugdoktor, makapalit kag tambal, kung pagkaon, makapalit ka pagkaon nga gusto nimo. Ang thinking magunila nga ang kamatayon para lang sa kabos or ang mas dali nga kamatayon para lang sa kabos. Ang mga dato, dugay mamatay or else, pag maayo kag lawas karon, ingani manggudo, kung maskulado ka, maayo kag lawas, kung tanaw nimong tigulang, mo anak kas tigulang, akin yung tigulang, ani, mga gamay na lang yung tarug, ani ba? Pero wala mo masayo, igsoon, nga mas daghampay na una, nga mga mayog lawas o kwartahan, kay ang kamatayon wala, magyuna siya gipili. Imo na ng turno-turno man na. Oh. So muni usa ka mga rason. One of the reasons nga daghay mga tao nga ilahang giusikan ang ilang panahon. Tuod kay nagtuo sila nga ang kamatayon alang lang sa mga kabos. Kumbaga it's a foolish mindset. No nga ang kamatayon para lang sa kabos, layo ra na ako. Kusgan ko na ako'y kauguli yung doktor. I have private doctor. Dagang ko medisina, dagang ko vitamins. Nag-jogging ko kada buntag. Nag-diet ko. So layo ra sa akong kamatayon. Bantayanan nimo na, delikado na. Instead nga mga lagad, dili sa mga lagad sa Ginoo kay ngano man, lagi ang pagtuon niya, kaya niya gunitan ang iyang kinabuhi. So, saan siya kabutang ba nga dapat natong tunan? Ikatulo, ang rason. Nagtuo siya nga mas dali lang mamatay ang kabos kaysa dato. Katong giningon nako o ganay haba. Nga nagtuo siya o ikaw mismo nga nagtuo kag mas dali mamatay ang pobre ug dugay ang dato. Ibutang ta na lang ha. Ang difference ninyo nga years, 20 years na unang kamatay ang pobre. Pero mamatay maghapon ka.
Kumbaga, ano na lay kalainan kay tuig ang basihanan. For example, namatay si Lazaro, karon niyang dato namatay after 10 years pa. Mora nang pataya. Mora nang pataya. Pero lagi mo ni rason, one of the reasons nganong daghay mga tao nga nag-usik sa ilang panahon, kay nagtuo siya nga mas dali lang mamatay ang pobre kaysa dato. Mara siyang arang-arangan man ko, murag dugay-dugay pagikuan ni ba. Muna ang ilang usik-usikan ang ilang panahon. No, dili mga lagad og tarong. Tanaw mo sa nahitabo, di ba nagmahay ang dato? Nagmahay ang dato. Kaya nga naman, karong buntaga ba sa kining atong ministry sa Pumukos Kabuntagon, let me remind you nga ang pagpangalaga sa Ginoo, giauhag kita matag adlaw. Ayo pag-ingon nga gibati nimo karon nga okay ka, himsog ka. Wala ta po kahadlo ka, pero gipapangandam ta ka. Kaya nga naman, importante, sayang gud ang imong kinabuhi pag muadto lang tas impierno. Dili man na imong destination nato. It's not our final destiny. Ang hell gihimo na ni Lord para kang Satanas. Dito na ibalhog ang kalaban gyud. Ang heaven for us, people of God. Giandam niya ang langit para sa tao. Pero lagi tungod kay ang tao dili gyud mamati. Gahig ulo. Ing ana ta kaluoy. Bisag dato ka pa, luoy ka kung dili ka moadtog kinabuhing walay. Kumbaga kung mo na pinakadako kayong rason. Okay, ikaapat. Rason. Nagtuo siya nga pwede rang mabayaran ang kaluwasan. Mahadlok. Hindi ko mahadlok, uy. Magkinaon sa mamatay ko, na anak ko'y 40 milyon sa bangko. Akong bayaran ang kaluwasan. Mali. Dili na tinuod. I tell you, brothers and sisters in the Lord, humana gibayran ni Jesus ang kaluwasan. Humana ta ni gibayran pinagi sang hamiling nga dugo. So dili na pwedeng ikaw pa mo bayad na po na. Nakaloko na ka kan Jesus. Mugani nga humana na niya gi-prepare ang salvation. Unsay atong buhaton, just receive it. Dawata ang kaluwasan og unsa pay buhaton nimo, magkinabuhi ka sumala gayud sa sugo niya. Nga mga lagad og tinarong. Ingana lang ba? Ang sukli nato sa himo ba sa atong Ginoo, suklian nato siya tinarong nga kinabuhi. Dili nato usikan. Kay ngano man ang kinabuhi nato, balikon ako, lumalabay ratas kalibutan. This is not our final residence. Mulabay rata dire. Murabag ning adto kag Manila ba? Pidi ka taga Manila, mulabay ra ka diha, muuli ra ka sa imong residensya. Sagig ka, mupauli ka, daghang bitaw ba nga abroad or dagay uban nga ngadtong Manila, ninguli ra gyapon. Kay ngano man, dili man na mo ilahang final residence as a Filipino. The same po sa ato ang kinabuhi karon. Kining earth, kining kalibutan atong ipuy-an dinhi. Diri lang ta mo puyo 50 years, 60 years, 70 years, humana na patay. Ang uban gani 1 month pa lang patay. Ning abgilag 1 month sa kalibutan patay. Kay di man nimo ang ato ang final residence. Kumbaga gina-remind talang mo karon muntaga. Ngaya pag-unahon nga mubato ka sa kalibutan. Nga dapat masabtan nimo pagayo nga mulabay ra ta dire, ihatod taon niya sa tuang katapusang adtuan. Kining atong lawas mo pauli sa abog ug ang kanindot ang atong espiritu kalag moadto sa Ginoo. Kung imong gipangandaman ang imong kinabuhi samtang ni apakas kalibutan. Mo gani ang dato asa paingon sa impierno gisakit, namatay, gilubong ito sa impierno gisakit. Samantala si Lazaro kidala sa anghel ngadto sa baka ni Abraham. Usa na kapatunay igsuon nga dili lagi pwede magsagol ang dautan ug ang maayo. Sa kalibutan pwede mang magsagol, pwede pa mo magsilingan, pwede pa mo maguban sa balay, pero inig kamatay na, di na pwede magsagol na. Naagi kay adtuan kung dili ka nangalagad, naagi kay paingnan. O gipasabot na din hinining mo nga bersikulo. Si Jesus mismo nanulti niini. And this is the reality, and this is really the destiny of a human being asa kapaingon. Okay. So, ano na tayo lessons karon muntaga? Kadto rason to. Na tayo lessons to learn
nining ato ang isugutan karon. Hala, sulat ninyo. Number 1 nga lesson. Ayaw usiki ang panahon samtang buhi pa. Muna lessons number 1. Ayaw usiki ang panahon samtang buhi ka pa. Gamita ka ng imong kinabuhi nga kagamit-gamit ug makapahimaya sa Ginoo. Kanabang murabag kanang kanunay nato nga ginahisgutan dinhi nga example. Nakapalit ka na bag cellphone nga mahal kaayo pag uli nimo didto wa magamit. Nabundak ang imong kwarta sayang kaayo. Unya ang imong cellphone wa magamit. Munang walang kagamit-gamit. Ikaw mismo nagpalit, mahiubos ka, malain ka. Di man po pwede na nimo mauli didto kay imo man natuyo nga nabundak. Di ba? The same pod sa kinabuhi nato. Ayaw usiki ang panahon, ayaw usiki imong life samtang niya pakas kalibutan karon dapat magamit ka. Dili ka magamit sa demonyo, magamit ka sa Dios. May mga tao karon nga ilang kinabuhi gipagamit sa demonyo na imong instrumento nga nadaot ng ubang tao. Kay nga naman ilang gipagamit ilang kinabuhi nga unta ang Dios ang makagamit ani kay mo may naghatag ani pero lagi ang tao ning lihis man ning sukuhay sa dalan sa kinabuhi dili magpatudlo. Tanaw sa nahitabo balikan nato tong istorya. Dako kay ang pagmahay ning datua. Kay nga naman ning simang man ang iyang destiny. Sa kalibutan, mato pa, nagpuyo siya nga lunlon kalipay. Ang iyang sanina sa dato, mato pa, he enjoyed life every day. Luxurious life. Pero sa niyang namatay siya, wala niya mausab ang dagan Nalamatay siya, gilubong, o dito siya naganto sa impyerno. Muna'y kamatuoran igsoon. Nga ang preparation, diri samtang niya pakas kalibutan. Mangandam, pinagi sa imong pagpangandam sa imong relasyon sa Ginoo. Kay ang kwarta nimo dili na makabayad sa imong kaluwasan. Tanawa si Sakeo, di ba? Sa Luke chapter 19, makita nato diha si Sakeo sa gihimo niya. Nakasabot largo siya nga ang kwarta niya dili ito makahatag niyang kalipay. Gibalik niya. Yang gipanghatag sa pobre, giulian niya itong natikasan. Kay nakita niya nga mas importante ang kaluwasan diha kang Kristo. Unta masabtan ni kanimo karon buntaga. Na kay maayong trabaho, praise God. Gamitan ang imong trabaho nga mabuhi nimo imong pamilya, pero ayaw himo ang hinungdan nga kanang imong trabaho mo na mitsa sa imong pagsimang pagpalayo sa kabubuton sa Ginoo. Maayo ang imong pamilya na kay kabtangan, praise the Lord, pero gamitan na para gyud maplastar ang imong kinabuhi labi na sa imong pagpangalaga sa Dios. Ang problema lang gyud usahay sa mga tao. Mo na hinungdan rason mo palayo na noon sila sa Ginoo. So, muna yung number 1 nga lessons nato, ayaw usiki ang panahon samtang buhi pa. Gamita ang imong life para kay Lord. Number 2, ayaw gamita ang imong kinabuhi sa walay pulos nga pagkinabuhi. Ayaw gamita ang imong kinabuhi sa walay pulos nga pagkinabuhi. Gamita na sa tama. Dili ingon walay pulos. Mo gani dinhi sa pamukos kamuntagon nagabadlong ta diri. Nagabadlong ta diri. Murag asawa ba? Nasamtang nanguyab pa ng iyang bana sa iyaha, perting buta na, nagpakita na dito kabuutan para sugton. Pagkabinyo na, mo ingon na sa mo ba ni? Mo ba ni gingon ni mo nako nga tagang kunin mo kalipay, unsa naman ni? Ang kinabuhi sa iyang bana gigamit niya sa walay pulos nga kinabuhi. Nakita na tribukar. Mo nga ayaw gamita igsuon ang imong kinabuhi sa walay pulos nga pagkinabuhi. Gamitan na nga maka-benefit si Lord sa imong life. Malipay si Lord sa imong life. Kato ginahimo nato kanunay diri mga panambagon ba. Pag magbinuotan ka, dili man si Lord mamahimong mas gamahanan. Dili man ko mamahimong mudato pag magbinuotan ka. Muna'y tinuod, pero padihang magbinuotan ka, sa dihang magbinuotan ka, ikaw lang gihapon ang makabenepisyo. Just open your mind kini nga sayings nato. For example, imong life karon miserable ka, pero nag-surrender ka sa Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo. Gibiyaan nimo tanang bisyo nimo, panabako, inom, sugal, uban pa. Gibiyaan nimo na. Kisay maka-benefit sa ana. Ikaw, if maminyo ka, lipay imong asawa. Malipay imong asawa. Gawas lang kung imong asawa bisyoso po, di na malipay nga magbago ka. Kay sabay-sabay mong duha. Pero kung ang imong asawa buutan nga nangalagad sa Ginoo, nya ikaw po dati yung kinabuhi dili mayo, nya imong gibiyaan nung nangalagad na ka,
unang-una maka-benefits, ikaw mismo. Tagaan ka may lawas, di ba? Unya, makatigom na kagwarta. Praktikal nga side na siya. Sa ibong relasyon sa Ginoo, lipay si Lord. Mura na ang kalipay ni Lord. Kaya nga naman, ning silbi ang iyang gihimo sa cross. Kaya ang rason nga, pamati mo din ang rason nga si Jesus namatay sa cross para luwason ta. Ug ang epektos kaluwasan kausaban sa kinabuhi. Mo na gitawag daloy ba, the flow of salvation na receive na nimo mo epekto na sa imong kinabuhi. Di ba ni? Di ba? Oh. Mo na epektos kaluwasan, kabaguhan sa kinabuhi. Mo ngayaw gamita ang imong kinabuhi sa walay pulos nga pagkinabuhi. Ikatulo, samtang nga pa insaktong panahon sang yawi ang imong pamilya. Listen to learn po. Luke chapter 16, gibasa na ito, ipang nangdugay. O sa nahitabo sa dato, usa pa siya ng hangyog sangyaw, panahon nga, tuwa na siya sa hadis, nang request na. Balikon ako, tama ang yang prayer, kinasingkasing ang prayer, pero dili na granted. Sa kalibutan ng prayer usahay sa tao, dili kay tinudanay. But sa hadis o sa impyerno, dito ang tinuod nga prayer. Pero, sorry to tell you, nga dili na granted ang prayers dito. Dili na madawat. Ang prayer mo silbi samtang niya pakas kalibutan. Bisa rin mag-ampo ka dito, di na granted. Tanaw mo sa sultan Abraham. Dili pwede, hamutabok diri ang gikan di paingon diha, di na pwede matuslo, mapabugnawan imong dila, kay di katabok sila sa kay nay dako kayong bungaw. Second, nga request sa dato, paaduan na lang sa lasos kalibutan, kaya na kung mga igsoon itong 5. Masultian nunta sila. Pero matod pa ni Abraham, di pwede. Tuwa na dito ang mga magsasangyaw. So wala mag-grant ang 2 request niya. Gipasabot nato ba karon buntaga nga ang prayers didto tinuod pero dili na granted. Ayaw hulata nga may hisama pa ang imong kinabuhi sa dato. Samtang ni apakas kalibutan, libre ka pa. Pwede pa nimo kuhiton ang imong asawa. Pwede pa nimo kuhiton ang imong igsoon. Pwede pa nimo sultian sila face to face. Sangyawi na. Sultii sila. Huwag ni gatabang ko sa inyo ha. Kini nga video, i-share ninyo. Mag-follow up na lang mo. Sangyawi ang imong pamilya. Samtang insakto pang panahon. Ayaw, mo gani gamitan ng kining ato, mo gani mato pa ni Pablo, redeeming the time for the days are evil. Pahimusli kining panahon na. Kaya kining panahon na dautan, grabing buhat sa kaaway. That's why if you have time, share the gospel to your family, relatives, loved ones, neighbors, classmates, kumpadre, kumari, o guban pang mga kabahin sa imong life. Ikaupat nga lessons nga itong ma-learn karon. Dito sa impyerno, mo nagingon ako ha, ang tinuod nga kasing-kasing pagampo, apan wala na kinisilbi. Mangita na ka prayer nga tinuod but not effective, the prayer in hell. Epekti, kumbaga, wala na to epekto. Tinuod, kinasing-kasing to. Grabe itong hangyo. Mahang Abraham, pwede ba? Sila saro patabukon diri kay puting inita. Ituslo man yung tudlo. No, not granted. Kumbaga sa kumpa, ting, ding, ding, ding. Wala, gibagtingan. Second request, napakoy second request. Di man makaani din pabalikas Lazarus kalibutan. Kaya na ako mga igsoon dito. Mingon na po sa Abraham, dili gapon pwede. 2 request. Siguro nag-third pa, fourth siya. Wala gyud. Balikon ako, didto ang tinuod nga prayer pud wa na epekto. Mung ayaw hulata igsoon nga may tabo pa na. Samtang naapay panahon, ayaw usiki kini nga dako kaayong panawagan sa kaluwasan. Ayaw na usiki igsoon. You need to say, Lord, right now, gamita ko Ginoo. Ayan na mo pagbuhat pag mga binutsukoy nga kinabuhi. Nangalagad ka man, puslaman nangalagad, tuduhin na. I-consider, normally, naamag yung mga pagsuway. Naamag yung mga tao nga, sige, suway ni mo. Kay, ingani man ang daga na to, mga lagad ka, na yung mga witnesses nga nagtanaw sa imo ha. And those witnesses, mga himantayon ba? Mo putoy mo hila sa imo pagpaglayo sa Ginoo, pinapoy mga witness nga mo tulak sa imo padayon sa pagpangalagad. Like sa atong gihimo karon din matawag mig mga encourager, mga magapahinumdo, magabadlong
Pinagi mga tao nga guyuron ka palayo sa Ginoo. Kabahin na sa imong dalan paingon ngadto sa pagpangalaga sa Dios. But I tell you, balik ko nako, ayaw usiki ang imong panahon. Praise God. Bless basig na kay ika-dugang karon muntaga para sa atong mga onliners for encouragement. Kulang ikadasig sa mga kaigsuunan no, sa onliners, labo na sa kauban namo sa simbahan. So every day is a chance og dili nato kini sayangon. So in times like this, dili na panahon sa kanang usik, sa panahon nga gihatag ni Lord sa matag usa nato. Dili na karon panahon sa kanang bugoy-bugoy unsa man nga kalihukan nga dili makapahimaya sa Ginoo. So adunay pastor. So we are blessed enough tungod kay gitagaan kita og mentor. Walay lain nga kana ganing mugiya nato aron kita mahimo nga kanang takos diha sa atong buhi nga Dios. So salamat sa ilang kinabuhi nga ilahang gihatag nila ilang panahon sama ani nga panahon unta nga magpahulay sila apan ilang gidevote ilang time aron lamang nga kita masangyawan sa pulong sa Ginoo ug mamanso ta isip mga anak sa Ginoo. So dili nato ni nga sayangon nga mabot pa ang panahon nga magmahay na lang ta sama sa gishare ni pastor sa kinabuhi ni Lazaro katong sa dato. Diba? So usa kaayo ka ehemplo sa matagusan nato nga dili nato sayangon ang panahon nagihatag sa Ginoo nato. So mahimot ang kanang panalangin ngadto sa uban, mahimot ang panalangin sa atong mga higala o atong pamilya. So sama sa gina-share namo sa mga young people no sa among cell group o bisan pa sa kaubanan namo sa simbahan nga dili na panahon sa pag usik-usik. So dili na panahon nga magtiaw-tiaw pa ta sa atong kinabuhi. Karon ang panahon nga magtinarong ta. Dili nato sayangon ang regalo ba sa Ginoo, regalo sa kinabuhi, regalo sa kaluwasan nga atong nasinati nga pila ka katuig na nga lagad sa Ginoo nya sa usa lang ka pitik wala na. Imo nang gikambyo ang imong nadawat mga panalangin. Bulahan ka igsuon kay kanang naatay mga tao ba nga padayon nga gihatag sa Ginoo sa ato usa na sila ka panalangin nga gihatag ni Lord sa matag usa nato ang kinabuhi kitagaantag mga kaubanan sa simbahan nga padayon nga modasig nato. So padayon lang ta nga magkinabuhing matarong diha sa atong buhi nga Dios og mahimot ang panalangin ngadto sa uban nga sila usab dasig nga na sa ilang kinabuhi nga diha kay Kristo. Praise God. Praise the Lord. Basing akong wife no na po sa dugang kadasig sa to mga onliners karong muntaga. Sige. Igsuon ang pagpangandam dili ugma. Karon excuse me. Karon ang pagpangandam tungod kay wala ta nasayod kanos mo mahuman ang atong kinabuhi. Pero ang sure gyud nga adunay kamatayon. Muna nga karon igsuon kung imong ning nabati nga pulong kung nasakitan man ka dawata lang igsuon dili kanini gipaabot namo diha kanimo tungod kay dili nga gusto nga pasakitan ka namo kundi gusto namo ipasabot kanimo nga karon ang pagpangandam dili ugma karon mao ang title nato, don't waste your time. Serve God now. Serve God now. Igsuon ang impyerno, ang langit dili lang na para sa mga kabos. Kabos man ka pero nagtinguha ka mga lagad sa Ginoo, ang langit giandam ni Lord para nimo. Dato man ka pero wa ka nangalagad sa Ginoo, kabalo ka asa imong padulngan. Pero ang nindot lang adunay mga Kristohanon nga mga dato karon nagsigila pong gisiguro nga ilang kinabuhi mahimo nga karon nga naa pa sila sa kalibutan mapuslan sila sa Ginoo. Magamit ka igsuon sa Ginoo, dili ka magamit sa dili ka magamit sa demonyo. Mao na nga karon ang pagpangandam igsuon ang kinabuhi
nato temporaryo lamang. Yes. Ang sure good ni ana, adunay kamatayon. Adunay kamatayon igsuon. Mo na para sa kuang nganong nangandam na nganong naningkamot ko na nagtinguha ako nga makapadayon tungod kay nasayod ko ang akong kinabuhi mubo lamang ang Ginoo ray nakabalo. Bisan gani ang imong bana, imong asawa nakabalo kano sa ang kamatayon moabot. Pero ang sure gyud diha nga adunay kamatayon. Mo na igsuon ang pagpangandam, ang pagpangalagad, pagpadayon diha sa pagpangalagad is karon gyud igsuon. Karon dili ugma, karon igsuon. So mayong buntag gigugma ka sa Ginoo. Praise God. So, kumbaga kung imong tanaw na, katong dato ba ya, relihiyoso man to? Maumaura man sila ni Lazaro. Ang problema lang sa dato tungod kay wala niya gitagaag dako kay pagtagad kanang iyang relasyon sa Ginoo. Relihiyoso man to kay tanawa ang ilang conversation ni Abraham. Mato pa ni Abraham, anak. Kanang term, anak. Mato pa po niya, amahang Abraham. So kung imong tanan ba, si Abraham nag-stand, gitawag diya sa kumbaga diha sa Ginoo. Ang dato nag-stand sa mga tao karon nga mga relihiyoso apan wala sila dakong pagtagad sa ilang relasyon ba. Wala nila giampingan. Murag og sa atong kalibutan karon. I tell you, parte daghani Kristohanon. Pero sa pangalan lamang. Wala nila ampingi. Actually wala sila makasabot kayo sa gitawag og Christian life. Unsa ang life being a Christian. Yes. Nga dapat yun, mo lagi ang problema, kaya naman po'y demonyo, God, nga gapunay ug samok. Tanaw ha, ang istorya. Mo man ni istorya, God, tentasyon man nga gihimo ni Satan during the time of Adam and Eve. Kanang baliktaron ba? Di ba matod pa ni iba, dili man mi pwede mukaon na kay kumukaon mi na mamatay mi. O sa sulti ni Satan, dili mo mamatay. Hinuon mamahimo mong sama sa inyong Diyos. Tanawa, grabe ang distortion ba sa Word of God. Murag og karon, dagay Kristiyano na biktima sa distortion sa Word of God. Kaya nga naman nga, okay na mag-inom ka. Basta kay, ang Ginoo puno ko sa grasya. Pasayloon na lagi ka sa Ginoo, anak. Grabe ang distortion ba? Okay naman. Pwede magdi mo simba. Pwede ra magdi mo ampo. Pwede ra magdi magbasag Biblia. Kay anak nagukas Ginoo, dili na kaisalikway sa Ginoo. Ang kaluwasan na dawat mo kausa, bisan pag mo sa may tabo nimo, anak yukas Ginoo. Distortion po 'yan. Kana bang gilubag pag-ayo sa kalibutan o sa demonyo ang mensahe? Mo nga kung wagi ka magtuon sa pulong sa Ginoo, biktima ka. Mo ni nahitabo sa dato. Biktima siya sa iyang hunahuna nga di mao. Kung mo tanawon, relihiyoso man siya. Nakailaga ni siya. Gitawagan ni siya ni Abraham nga anak. Meaning, once in a while, nahimo siyang devoted, maybe. Kristohanon, sa atong panahon karon. Apan, wala niya tagay dakong pagtagad. Iyang giusikan lang ang iyang panahon sa dili maayong mga butang. Hallelujah. I hope nga karon muntaga natin nakutlo ang mensahe. Ug dili nimo labay nga kawang nga nasa imong igdulungo, gusto mo kasing-kasing, pwede ni mo magdikta nimo. Magamit ninyo ni sa mga leaders sa church, magamit niyo as guide, cell group ninyo, guide to share ngadto sa uban pod nga mga kaigsuonan. Salamat sa iyong pagpamati karong buntaga sa mensahe. Let us pray. Igsoon, magampot Ginoong Dios, salamat sa imong pagkamaayo. Amen. Dili matukib o Diyos kanunay kada buntag ang among pagpasalamat tungod kay nakalabang na pod mi, Lord, sa tibok gabi. Thank you. And another day, Lord, nga makaingon mi, Lord, thank you because magamit na po na among life Thank you, Lord. sa tibok adlaw. Yes. Panalangin ni Ginoo bisan pa ang mga kaigsuonan karon nga naa sa ilang panimalay, tanaw ni nga video, nagapamati. Lord, tuguting ang word karon magrema, mahimong buhi nga mensahe ngadto silang kinabuhi. Sa tanan nga magtanaw ni nga video, I declare salvation, I declare deliverance, I declare redemption. Mahitabo sa imong life this morning in the name of Jesus.
I pray also, Lord, bisan pa Ginoo sa among nasod. Kanunay namong giapil, dili mi muundang sa pagpray for our beloved nation, Philippines. Continue to bless our nation. Yes. Please, ampingin taon, guniti kini among nasod, Ginoo. Hallelujah. Sa tanang mga pagdaog-daog, sa tanang buhat sa kaaway, tuguti Ginoo kining nasura, magpabiling mo barog. Yes. Ampingi ang among presidente, ampingis Tatay Digong ang iyang pamilya. Lord, bisan pa sa mga tao nga buot mo hatag og kasamok sa among nasod. Ako nagampo badlunga pud in taon sila, Ginoo. Painomdomi sila nga makasabot sila unsa ang kinabuhi kayod. Lord. Yes, Father. Lord, nagampo sa pako bisan pa sa tanang mga pastors from different churches, denominations. Yes. And Lord, I pray continue to strengthen every pastors bisan pa Ginoo karong panahon na. Hallelujah. Madili sila mahadlok. Encourage them, Lord God, to tell the gospel without hesitation. Thank you. Nga dili sila mahadlok sa pagpanulti sa mensahe. Hallelujah. Hallelujah. Tungkol kay mo kini ang pamaagi sa kaluwasan sa tao. Lord. Lord, I praise tanang OLM pastors. Lord, continue to bless bisan pa sa Panabo, OLM Caris, Pastor Don, Pastor Armily. Liguna kining among mga anak ko Dios, isig pastor niya ng syudad sa Panabo. Panalangin ni sila, uban ni sila. Provide their needs, O Lord. I pray for all their generals, leaders. Nga damo pa sila mamahimong lig-on, Ginoo sa ilang pagpangalagad. Damo nilang suportahan ang pananawon silang pastor. Lord, I pray, bisan pa sa Davao City, Pastor Boy, Pastora Bibi, Pastor Johnny, Pastora Tata, ULM Davao, I pray, Lord, continue to bless them. Lord, I pray, sa Montevista, ULM, Ban Gilbert, Kang Leia, liguna usab sila, Ginoo, sa tanang leaders sa Montevista. Uban ni sila, Lord. Ikaw ang Dios, kaya mo palig-on kanila. Bisa pa sa mga adlaw, O Diyos, nga buhi pa kami. Panalangini ang tanang pastors Davao de Oro. Liguna kaming tanan. Ang Butuan City, among mentor, Pastor Tan, Pastor Jenny Tan. Liguna sila. Panalangini sila. Sa tanan nila mga leader simbahan, ako nag-aampo. The more sila maging excited every day. The more sila magiging mas duot pa silang pagpangalagan, pag-serve, tabang sa Ebanghelyo, tabang sa ngarian, Ginoo, malig-on pa, O Diyos, ang ministry sa ULM Butuan City. Uban, Pastor Jonathan, Pastor Jean Lord, Wellspring, Father, ULM, continue to bless them also. Cagayan de Oro, Lord, I pray, uban kay Pastor Migs, liguna, kining nga batanon nga pastor, Vice Mayor, Pastor Justo, Lord God, sa La Paz, I declare the more pa, Ginoo, nga ang imong paglig-on kanila sa tanang membro. Pastor Alan Lanson, Lord, sa Bayugan City, I pray, continue to bless them, encourage them, strengthen them also. Lord. Even Ginoo ang OLM Luzon, Pastor Norma, I pray, Lord God, bless them. I continue to declare, Lord God, taliwala, Ginoo, sa mga situation, but Lord, liguna sila. Panalangini, bisan pa din sa Mongayo, OLM Bethlehem Jesus Church. Liguna ang tanang primary 12 leaders. Amen. Makita nila, Ginoo, ang among pananahon. Yes. Makita nila, Lord, kung unsa ang among tinguha, alang ning lungsura. Among ang kunon kining lungsura. This is your town, Father God. Daghay mga tao, mga luwas. Mahimong gawas nun gikan sa religious bondage in the name of Jesus. Nga mamahimong matinuod kay mga born again believers, disciples of the Lord Jesus Christ. Para lagi ni Ginoo, bisan pa ang tanan mo mga onliners, liguna sila. Asa man sila karong lugar, Ginoo, I continue to speak blessing, protection, favor. Hallelujah, mong ihatag kanila. Salamat sa mayong lawas, bisan pa, Ginoo, sa mga kaigsunan, trabaho sa gawas, mga OFW. Bless them, Lord, right now. I declare protection, favor, blessings, O God, be upon them, O Lord. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka, panalangin ang among mga supporters, Lord God. Naghatag silang mga online giving. Lord, wala kami lain nga mahangyo, Ginoo nimo. Nga imo silang ampingan, silang padayon nga pag-support financially. Matabang, Ginoo, para sa buluhaton. Continue kining nga mga ministry ing pamukos kabuntagon. Amo pag mapanindot, maplastar pa namo pagayo, because I believe that you will use this ministry, Father God. Hallelujah. Nga tadlason namo ang mga nasod pinaagi niini nga ministry online. Dalaygon ka, panalanginan nimo ang tanan. Dalaygon ka, Lord, in Jesus name. Amen. 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 Praise God, no, may muntag, no, kanatong tanan. Once again, may muntag bless, may muntag akong pinagang asawa. Praise God, Pastor Gina.
Good morning sa tanan, no? Sa itong mga nag-comment, no? Jomar, Enoch, morning, Tay, and blessed morning sa tanan. Onliners. Pastor Gilbert, no? May buntag diha sa Montevista. Uban kang Pastora Leah. May buntag pre, no? Eldeber Abanilla Balunga. May buntag diha sa Butuan City. I pray Lagusta ni Roy. Blessed morning po. May buntag diha. Uban kang Kukoy. Kumusta mo diha, no? And Ana Marie Gumbason. And Brother Edwin, thank you. God bless you. Good morning po, Pastor and Pastora, and bless you. April, morning once again. Ning Drilon, good morning, Pastor. Pastora, tanan nga mga onliners. Thank you. God bless dia sa Paris, no? Just keep up the good work sa imong trabaho ministry para yun. Sa Anita Tashero and Motoyoshi Tashero from Japan. Good morning sa inyong tanan, Pastor ug Pastora. Praise God. Jeannie, good morning dia sa Bawani, no, Mawab. Katong akong ihangyo sa imo dali ko ato ha. Jo Gabato Sambayon Barayuga, Jarlene Pagadi, Bravo, Salto, Maribel, Marilo Marra, Itatsi Divino ug Cora Pica Divino. Paimuntag sa inyo dia. Chris Marilo Pigos tinyan, good blessed Thursday morning everyone. Morning from Kidapawan City. Praise God. Joel Blas, nato yung babaw, bakikuan daw. Ay, bing, mention ni Jomar, no? Good morning po, Tay Nay, and bless, gikan ka Joel Blas, buntag. Hello po, good morning po, Pastora Gina and Pastor F, og sa tanan. Honey Jane, nakininsor, bayad na po kanig donut gang. Ha, padala na po kang Pastora Armelio, Pastor doon ha. Good morning po, no, Paul Michael Rubio. Morning po, Pastor. Morning sa tanan. Thank you, Paul, ha. Thank you. God bless you. Panalanginan sa Ginoo ang imong tibok pamilya. Strani Limbulumbong Lanos Kalaykay. Morning diha sa ukang Brother Ruli. Ronnie Arnado. Ranran, mayong buntag po, Pastor and Pastora ukang bless. Stephanie Sibiog sa tanan onliners viewers. Morning and good evening, good afternoon, no? Royal Suyo Pinsom watching from US. Good morning sa inyong tanan, Pastor. God bless. Thank you well. Good morning sa tanan. God bless for a new and fruitful day. Gikan Ganes Digamon Asera. Ana Marie Gumbaso may muntag, no? Kang Brother Edwin again. Allah sige. To you. Ma'am Vanessa, good morning. Joseph, good morning sa tanan. Have a blessed day ahead. Praise God. Morning Gladys. Praise God. Daog si Gladys karon lawa. Ubang ka Jeffrey Valiente may buntag og sa ilahang Amara Blight. Erlito Marlene Agustin, morning sa tanan. May buntag diha sa inyo ha. May buntag diha sa Bawani, Mawab kang Pastora Agustin. Jo Gabato Sambayon Barayuga, may buntag. Jo, may buntag diha. Uban sa imong pamilya. Good morning, Pastor. Pastora, morning, pod bless og sa tanan. Jay Matsan Buercas watching from Norway. Good morning, Pastor and Pastora og sa tanan. Thank you, Che. Thank you. God bless you, Che. Jolene Correces Maninggo. Good morning po, Pastor and Pastora. May buntag diha sa Panabo. May buntag 13 ang Brother Saning, is Sprok 13. Good morning, Pastor og sa tanan. Thank you. Angie Montesino, Ajen Vergara, gipanawagan mo, no? Gipang-mention mo ni Startini. Marini Montesino, Jonalyn Duque, Meli Iglesias. Tanan gipang-mention Startini. May buntag. Mayong kabuntagon sa tanan, gikan ka Pastora Gracia. Tanan mamatay sa iyahang panahon. Maong kinahanglang mangandam gayud. Tinod na. Murago ka naman yung gani ka. For example, na kay butang nga nadaot mo na kang ay okay nang puni kay dugay-dugay naman puni nako. Dako na pugkog nakapulos na pugani. Di ba nga na? Mura magdindot kay nga word nadaot pinakapulos naman ka. Muragog tao ay namatay ko si Pastor Ibrahim karon. Ay, grabe na to gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Gigamit ko to pagayo. Di kay namatay ko si Kuan. Ay, hala? Ay,
Na, kabata pag yun ato, wag yun tumapusli. Di ba? Maot nga term. World is not apart. Gikan ka Ferling Coraces Kaban. Good morning to my mentors, Ati, Bless, and to all viewers. Thank God for the chance nga makadungog na pod sa word ni Lord. Fill me. Igsoon, narago sa inyohan pag di mo magseryoso pamati, no? Kami seryoso gyud mi diri, no? Kung ninyo ablihan na ninyong cellphone, di nyo mamati, narapod mo. Inyo rapod na, no? Sa ako nagingon, sayang mo ng oportunidad. Temporaryo lang ang tanang butang. Kung dato, kakaron, ayaw paghinakog. Panghatag pod kay dili man pod na nimo madala sa imong kamatayon. Kung pobre ka karon, dili ta musugot nga pobre pa ta, may impierno pa jud. No, gikan na kang Perlin ba? Di ba logical ba, no? Kini nga analogy nga tong ginahisgutan dinhi. Ginamos pa ka, magukog ka bugas og tipasi kada adlaw, may impierno pa. Pating luuyan na. Pugay mo anak ko, kini mga dato pag may impierno, medyo okay ra. Makana ko kung mga dato impierno, okay ra. Kaya nga naman, nakasinati man sila sa kalibutan og maayo. Ang luoy gyud kini pobre, kanang yung way balay, nas kadalanan pa nga tulog, magukod pa sila og bugas kada adlaw, tipasi ilang tigumon para lang makakaon niya. Maimpierno pa gyud. Luoy kayo. Luoy kayo. Luoy ayo. Luoy ayo. Good morning sa tanan, no? Ipang-mention ni Ferlin. Sige, parahin tata. Agi-mention ni Pinky ang iyang mga paryente sa Manila, no? Si Pinky sa Siargao. Jared Bangunan, Amando Oliveros, ay sa Armando Manligues. Shami Anyora, Amando Manligues. Ako, si Sean Maricel Long Malabuti, Maram Kinyagan, and Lisa Kinyagan. I long to hear Dato og pobre kinahanglan nga magtinarong sa pagkinabuhi o musunod sa pulong sa Ginoo ug mamati sa leader ug dili maghinakog. Thank you, Sister Tini. Erlito, pastora, no? Sa pastora ni. Ayaw ninyo usiki ang panahon, mga igsoon. you now. Life is temporary. This life. There is life after death. No? I'm calling Gracias sa Diyos. out. Actually, tinuod ni siya, no? Kining kinabuhi nato ron, di man ni matapos. Continuous man ni. Ang musurrender, kinilang lawas. Mo man ni tinuod. Life, di man ni siya matapos. Continue man ni. Pero another chapter na siya. Sa tong life, humani ni. Mo gani nga, maniguro ta. O, katong ginaingon ako, pobre pa ta, maglisod pa ta o sa pangitag internet, pag uman ma-impierno pag yun. Na yung mga dato karon grabe ninot kayo. No? Murago ka na ba? Pinay mga dato nga grabe na ning kamot, puro nakasabot ba? Manipakyaw. Pating sortihan na ng tawana. Naana sa iyang tanan, yung mga anak, nakalagad pag sila sa Ginoo. No? Naning kamot, naning kamot. Siya mismo nagsulti, dili daw gunya madala ang millions. Naning kamot siya. Na-open ang mind. Pinay mga pobre ron, gaya kay ulo. Wapay kwarta, si pagsugal, palahubog bagayo. No, nabigay pang latiguhon ba? No? Kay kung pwede pa lang, tagaan ko sa Ginong power, tagaan ko niya og latigo, pang latiguhon gina ko ng mga tao bang walay, kada bang dili mga lagad og tarong sa Ginoo. Gisikon ako sa akong asawa ba kay isog na kayo ka. Patiyo na maguna ko ni, kay tinud na yung mangugo. No, kana bang bahala ko sa ikasulti ninyo nako, but this is true. Ni tinud. Masuko mo nako, bahala na mo diha. Basta mo istorya ko sa itama. Na mo po'y ganahan po sa akong pinulungan. Na po'y ganahan, dili ganahan. Katong dili ganahan, padayon na mo pagdumot sa kuha. Kung diritas kalibutan, special ang pagtagad sa dato, sa langit, patas, tanan kong dato o pobre, pero wala nagtarong o pangalagad, walay exempted. Muna tinuod. Kining atong gi-share ko karon daga, pamatuod agud na sa gitawag og kanang gitawag ba nga panghitabo og tinud anay nga mahitabo. Thank you for Gikan ka Pastor Eldebar Abanila Balonga, one of the reason pod pastor kay tabugok og utok. Ganang gyud ang kumpare ba. right.
Kamurang hulaton ako na sa pag mag-comment, no? Kay na sa mga komento ba nga mga nindot kayo. Tabugok ug utok. Tabugok tinud mga bulok ba, no? Murang rason nga nung ah, dugang sugnod sa impyerno. Muna tinuod mga tabugok di kasabot, no? Ay mato ni kasabot. Calling out, oh Lord, for more of you. Mga mato pa ni Billy Graham, no? Na ko nakuha ba sa iyang usa sa mga statement sa iyang book. Daghan daw kaayong Kristohanon nga maimpyerno. Mo sulti niya. Kumpiyansa No. man. Kumpiyansa man. Manimba late, matug pa simbahan. Daw Online. hindi mo tabang. Online na gani ha, matug pa. Late pa dyan. Malate pag yun. Online na malate pag yun. Gikan kang Pastor Erlito, Marilyn Agustin, gipahulam sa Dios ang atong kinabuhi. So gamito nato kini sa matarong nga buhat. Thank you. Tinod na. Kay gipahulam, bawi naman nas nagpahulam. Gikan kang Aser ni Samuel Manto. Manto na siya. Si Rika. Good morning po Pastor and Pastora og labi na kay Ate Bless. Labi na kang Ate Bless. Samo adili labi na kang Bless, labi na. Kumbaga samo medya kilo kang Bless usa ka kilo. Ikaw Rika. Muna gingon nga walay magpagmahay nga mauna kanunay gyud na maulahip. Gikan ka Pastor Gilbert. Gracias sa Dios gamiton ang life para malipay ang maghatag niini. Ani, life is short. Tarungon nato, jud nato ang pagkinabuhi everyday maka-benefit si Lord. Abi mo kaigsunan, simple ra mo to gayo kung sabton lang pagayo. Apan lagi kining atugong consciousness, kanatong understanding, gibalot maguni sa ilad sa kaaway. Gibalot sa ilad ba? Gi-brainwash ta. Pero kuning bisyo, grabing brainwashing ani, matod pa ang ilim noon pang-circulate sa dugo. Pangutan na daw ang doktor, nga na bang explanation sa doktor. Katong doktor nga way bisyo, pero katong doktor bisyoso, musulti po na, mamakakpod. Natanawa, para na mag-circulate ang dugo, kinalang bino, bakak na, di na tinuod. Tanawa mo sa inahitabo. Daghay mga krimen na hitabo tungod kay ang tao na hubog. Na yung mga simbahan karon okay lang silang inom, mo purila ha. Pero sa to di gina pwede. Sa amo ang simbahan di gina pwede. Matod pa strictly warning dili pwede. Matod pa prohibited. Matod pa according ni pastor no, according to the word of God. Bawal gani mo tutok sa ilim mong makahubog, tutok ha, inom pa ka ha. Dili na ko sikan akong life o gamito nako akong kinabuhi diha sa Ginoo to share the gospel. Bantay ka Jomar ha, panangyaw gyudong. Anamari Gumbason, thank you po Pastor o Pastora sa makanunayang pagsangyaw o pagdasig ka namo. Thank you, Sister Ann. Ikaw Jomar, panangyaw ka ha, gamit ang cellphone mo manangyaw. Amen po. Tubag po siya ba? Thank you, Mar. Ayaw usiki ang panahon, alagari ang Diyos karon. Thank you. Thank you, Pastora Grace, sa inyong pag-take note, no, sa inyong pag-share po na. Magamit guna ninyo sa inyong mga cell group. Labi na sa mga opening nga mga medyo buki kay Bisaya man, kay maayo man ang in English, bisa ko sa man nato ni nga Bisaya man gyud kung dako. Ruel Soyo Finsom, amen. Mato pa Jomar nag in English Jomar, continue to serve God always because Jesus is my life forever. Grabe. Murag oxygen ni Jomar si Jesus. Dito malingaw lang ko sa inyong mga comment ng pagbasa, no? Na-bless ko, lipay ko. Matod pa makapaghinuklog na mensahe sa Ginoo. Malingaw ko tas kalibutan samtang niya pa kita. Pero dapat di ka mawala sa imuhang purpose, no? Nayuban malumsa na sa ilahang mga pangandoy. Malumsa na sa ilahang kahimtang, nindot na kayong kahimtang. Malimot na sila Dios. Ya, delikado man kaya ang kinabuhi nato baya di ginato ni mampingan. Tagaanta mo prueba ha. Si Fernando po sa salida niya kuya ko itong mulanit sa 45. Waagi makauna sa iya ha. Pero namatay. Si Marcos, pinakadato, pinakabrayto. Kuyaw ka ito.
namatay. Hala ikaw, kumusta man ka? Pinakadato ka? Maay ka mulanit sa imong 45? Ha? Abot pa sa buting suon, maabot ang imong panahon. Mga andama, pangandam gyud. Oh my Lord, Tang sa word tayo na marami akong mga Tagalog na pod. Natutunan ngayon sa word ni Lord ngayon. So, inakaon ng bataan eh. oh yeah, my God. Gagawin ng ginataan ng nangka siguro. Gikan sa in English, nagtinagalog na pod. Ay, ako'y nalilito na sa'yo. Amen. Katawa lang ta, no? Mas may na mo katawa ta sa kabuntagon kay pag inat-inat sa mga naong. Amen. Salamat, word. Kayo sa word. Salamat, word. Salamat, Lord. Sige na. Kayo sa word, pastor. Makapukaw, Jud kayo. Thank you, Hannah Jane. Lahat doon natapod ni. Alisa Jane Salvadia. Good morning, pastor. Pastora, God bless. Morning diha sa Saudi. Calling out, Brother Joseph James Corso, JGC. Good morning po, pastor o pastora. Blessed morning. God bless you. God bless you dong ha. God bless you. Lord, fill me. Yang gitawag si Precious Alexa, no? Yang gimension. Joel Blas, we need to prepare our destination to heaven. Mga lagad ta sa Ginoo og tinud-anay, we need to produce a wave para mudikit sa Ginoo. Kuyawan ni bata. Mura po ning pandemic, second wave. With your Sayang sa pagpuyo nato sa kalibutan kung wala tay himuon pa sa Ginoo. calling out. Thank you no sa inyong mga comment, no? Lipay kong makabasa ni ana. Nampoy magagsun na to nga through sa inyong comment po makay panghinuklog po sila. No? Lord, bring Ala, padayon pa mo pag-send siya ng comment, no? Pwede na to basahon pa. Nindot mamati, no? the place where you are. Balik ko na ako, ayaw ang tanyo pakyaso sa pag-share. No? Kung pila atong views, dapat ingana pa atong share. No, kung 200 plus atong views, dapat ang atong share 200 plus pod. Ayun, ay mo ka ng daginot sa inyong sharing. No? Share ninyo. Balik-balikan ninyo. Pasahin niyo itong mga higala. Importante ni pag-ayo. With your Actually, sobrang masayod ang uban nato mga mensahe na nasa YouTube. No? Gituyo na to na para at least po na gusto mag-YouTube, makita nila. to you, May nalang hinumduman ko ninyo o sa kabasis niya na pamukaw sa kabuntagon. fill me. Mato pa ni LJ Trilon, praise God, mangandam, kanunay, gyud mao ni pamukaw. Hallelujah. Out to you. So far no, ang atong public group members nato 403 na ta. No, dagan-dagan na gyud. Hopefully mabutag thousands the members para mas daghan ang oportunidad nga makashare sila sa word. Mo man itong purpose no. Mo na yung purpose nako. Samtang buhi pa ko, mangita ko pamagi nga mapaambit ang mensahe. No. Mas daghan na taog, mas layo na itong kalabayan sa mensahe. Gikan kang Rosel Malayon, Jinsan, Santos City. Hi po, Pastor. Good morning po, Pastor. I-review na lang ni Sister Rosel, ha? I-review. No, sayang, no, makagsunan. No? I-review ninyo itong mensahe. Akong kumbaga, gipanigurado ba? Nga ang mensahe dapat inyong ma-review, inyong mapamatian kanunay. Kumbaga, dut sa bukog, kumbaga, simple pero klaro pagayo. I long to hear your voice. Show me, Lord, your face. I'm calling out, oh Lord, for more of you. Ala, siguro tapos na, humana, no? Wala na yung nag-comment, no? Wala na yung nag-shout out pod, karabuntaga. So, gikan diri sa OLM Center, Diversion Road, Mungkayo, Davao de Oro. Kauban ako karon, no? Bless. Siguro bless na kay katapusang mga kuan lang, labay sa mga pangumusta. No, karon na kay pangumustahon.
May buntag no sa among mga dalaga nga nakaron sa Puruksay, sila Cynthia, gihatag ni Lord under my care. Kauban nila sa among collab na si Mayan, sila Ferly na din o usab na sa Cervantes, sila Joy Agad, o sila Pipay nga nasa Manalo. Kung naikaubanan ni Joy Agad, sila Maylin, Kenneth, and diha sa Purok Jess, hi Rochan, good morning diha sa imuha. And Praise God. So, bisag ikaw ni nakay mga pahibalo na ba? Okay, so karong isip mga announcements karong Domingo na atay duha ka Sunday service Okay. celebration. Ang sa Purok Size alas 8:30 ang atong worship service. And then pagkahumana na alas 2 dili sa Purok 2. So katong dili Maka-attend maka-attend pagpunta. dito sa Purok Size, pwede ta diri sa Purok 2. Pero dili nato kalimtan nga magdala og suot tag face mask, no, kay mao man gud na ang atong Protocol. protocol karon. So walang na siya sa tanan mga primaries. After sa atong Sunday worship natay primary meeting, so dili na to na malimtan. And then see you karong Sabado for our corporate morning prayer, online corporate morning prayer. Pamukaw gyapon sa Kabuntagon. Karong. Okay. So, balik ko na ko gikan diri sa ULM Center. Kauban ako si Bless, akong igsoon, akong manghod, my wife Gina, o kining inyong abos nga amigo, Pastor Fruitful, kanunay magaingon. God bless everyone. Receive shalom, nothing lacking, nothing missing. Favor, protection, increase that comes from God. I-bless niya kining ato ang ministry. God bless Philippines. God bless Luzon, Visayas, Mindanao. God bless world. Of course, ato mga onliners no nasa gawa sa nasod. Panalanginan mo sa Ginoo. Praise God. God bless you. We love you. We love you. Maayong gabi day no, ako day si Cheryl Intig Asera nga taga Mangkayo. Akong i-share ang akong testimony sa panahon sa COVID. Pasalamatan ko sa Ginoo sa iyang kamaayo, sa iyang protection kanunay sa among pamilya, labi na sa milagro nga gibuhat sa Ginoo sa amo ang mga minahal sa kinabuhi nga na-reach out sila through PSK. Pasalamat mi sa Ginoo sa kanunay, labi na sa kinabuhi ni Pastor Ephraim nga gigamit gid sa Ginoo nga ma-reach out ang mga minahal sa kinabuhi o na-open ang ilang mga kasing-kasing nga andam sila mosabot kung unsa ang gusto sa Ginoo sa ilang